Mga ka-Republic, heto na naman ang isa sa pinaka-inaabangang banggaan sa PBA, ang Manila Clasico. Ang estudyanteng si L.A. Tenorio haharapin si Timco na naging mentor niya sa matagal na panahon. May mahabang pinagsamahan ng dalawa mula pa sa kanilang Alaska days. Mula nang maging head coach si L.A., 2 beses na silang nagharap ni CTC. Tabla sila sa 1-1 sa kanilang head-to-head record ngayong season. At mamaya, ang makasaysayang rubber match, kakayanin kaya ng Ginebra ang bagsik ng hot shots. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang unang Manila Clasico ngayong Governor's Cup ay krusyal sa parihong kupunan. Ang Magnolia kailangan nilang bumawi mula sa manipis na pagkatalo mula sa kamay ng Rain or Shine. Ang Ginebra naman gustong sundan ang panalo laban sa Meralco Bolts. Dito sa Group B, bawat panalo ay mahalaga. Ang paghaharap ni Coach Timco at L.A. Tenorio mamaya ay itinuturing na tiebreaker o rubber match. Matatandaan na noong mag-umpisa ang Season 50 sa Philippine Cup, sa kanyang coaching debut ay tinalo ni L.A. Tenorio si Timco nang itakas ng Magnolia ang 80-73 na panalo. Pero bumawi naman ang American coach noong Commissioner's Cup. At mamaya babasagin ang tabla nilang record. Ang mananalo mamaya ay hindi lang patitibayin ang posisyon nila sa team standings, kundi mag-aangat din sa personal na marka nila sa kanilang head-to-head match-up. Pero nakatitiyak tayo, wala sa isip ng dalawang coach ang kanya-kanyang personal record kontra sa isa't isa. Ang priority nila ay ang posisyon ng hawak nilang kupunan sa team standings. May ligtas na 4-1 record ang Phoenix LPG, 3-2 naman ang Rain or Shine. Nasa gitna ng team standings ang Ginebra sa kanilang 2 panalo, 2 talong kartada. Meralco Bolts at Blackwater parihong may 2-3. Nasa number 6 ang Magnolia sa record na 1-3. Kaya kung titingnan, mas kailangan ng Magnolia ang panalo mamaya dahil malulubog na sila sa malalim na 1-4 win-lose record kung matatalo ulit sila ng Barangay Ginebra. Lagi nating sinasabi, 2 sa Group B ang malalaglag sa pagtatapos ng elimination round at dahil 7 kupunan naman ang nasa Group A, 3 sa kanila ang maagang pupunta sa Boracay. Kaya't hanggat maaga, dapat ay mag-ipon ng panalo ang bawat team. Di pwedeng asahan na babawi na lang sa bandang dulo dahil kung humuhusay ang isang team habang nabubuo ang chemistry, ganun din ang nangyayari sa ibang kupunan. At yung tumalo sa iyo sa una ninyong pagharap, baka mas humusay din kaysa dati. May mga nagsasabi, posible raw maiuwi ng Magnolia ang panalo sa pakikipagtuos nila sa Ginebra mamaya. Ginagawang basihan ng ilan ang huling laban ng Ginebra kontra Rain or Shine at ang huling laban din ng hot shots kontra sa kupunan ni Coach Yang Giao. Dinumina raw ng ROS ang Ginebra sa huling tapatan ng dalawang team 110-99. Sa larong ito, hayagang binatikos ni Timco ng kanyang team sa kawalan daw ng urgency o gigil na manalo. Sa kabilang banda, nakipagpukpukan ng husto ang Magnolia laban sa Rain or Shine. Ipinakita ng hot shots na kaya nilang makipagsabayan sa pisikal, mabilis at chaotic basketball ng mga bataan ni Coach Yang Giao. Kahit natalo rin ang Magnolia, singnipis lang ng buhok, ika nga, 98-97. Kumpara sa pagkatalo ng Ginebra na 110-99, malayo raw ang diferensya. Pero siyempre, ang ganyang pananaw ay sa paningin ng mga Magnolia fans. Dapat nating alalahanin pagkatapos ng pagkatalong ng Ginebra sa ROS, iyon ang nagsilbing wake-up call para sa Gin Kings. Tinalo nila ang Meralco. Mabilis silang matuto at mag-adjust kapag nadadapa at nasusugatan. Alinman sa dalawang prinsipyo ng magkaibang basihan ng mangingibabaw, ito ay hindi garantiya sa magiging resulta ng sagupaan mamaya. Kapag Ginebra at Magnolia ang naghaharap, madalas ay natatapon sa bintana ang mga nakaraang statistics. Iba ang emosyon, iba ang tindi ng sigawan ng mga fans, at parang mas doble rin ang effort ng mga players ng magkabilang team dahil sa tindi ng rivalry. Sa salpukan mamaya ng Ginebra at Magnolia, kakalimutan ang mga nakaraang statistics.
Ang maiiwan sa playing court ay ang husay at gutom ng mga players na gustong bigyan ng kasiyahan ang kanilang mga fans. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Rodantes Sabida. Trito na raw mamaya. At sa iyo rin, Almira Marabilla, ang ganda ng name nito. Salamat sa panonood, idol. At sa iyo rin, Rose Marihuan, isang suki natin mula sa Bulacan. At sa iyo rin, shout out Ropar. Dapat magising, kabayan. Oo, tama. Taga saan kaya ito sa Batangas? At sa iyo rin, Alfredo Cristobal, I love you too. At sa iyo rin, Nelson Reyes, congrats daw sa Jenkins, regard sa iyo. At sa iyo rin, Gigo Bagsik, Bulaluhan sa Fairview, shout out sa inyo dyan. At sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman mula sa Belgium, salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, Mario Sombrimonte, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Kahit may mga talangka, hindi kami matitinag. Ginebra, 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 di na masaya.